Kung titignan mo, mga ordinaryong estudyante lang kami. Nag-aasaran, nagtatawanan, at kung minsan ay nagkakatampuhan. Ngunit sa kabila ng imahe namin na ito, may nagkukubling mga sikreto. Mga sikreto na hindi maaring malaman ng iba. Kung hindi, isasama ka nila sa impyerno. Handa ka na bang mamatay? Kasi kami, matagal na. Welcome to hell. Alam ko ang sikreto mo. Alam ko ang nakaraan mo. Bakit ka pa kasi lumipat? Paano? Paano? Hindi. Paano? Paano? Lino, mahinhin, magaganda at gwapo, mayaman, disiplinado, palangiti, mabait. Mga perpektong tao. Yan ang tingin nila sa amin. Ganyan nga ba talaga kami? Mga perpekto? Mga anghel? Hindi. Kasi may demonyo sa amin. Ang tanong, sino?
Diyos ko! Anong uri ng kalupitan ng parusang ito? O Laura, aking Laura, sadyang malupit sa atin ang kapalaran. Sa paok na ito'y wala akong makitang pag-asa. Napakadilim naman ng gubat na ito. Dito muna ako magpapalipas ng oras. Saklolo! Sino kaya yun? Sandali lang! Sino ka? Ang kasuotan mo ay nagpapahiwatig ng isang moro. Patakot ligtas ka sa panganib. Oo, isa nga akong moro na kaway ng iyong lahi. Subalit, sa pagkakataong ito, tao rin ako na may puso at damdamin. Ang bago mo. Maraming salamat. Ano man yun, mapangarib ang pok na ito. Humanap tayo ng ligtas na pok. Kaibigan, may natira pa akong pagkain. Ito, Maraming salamat. kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Babantayan kita magdamag. Na naman mga mata ko. Hindi ka natulog? Alam kung paano kita mapapasalamatan. God, maaari bang sabihin sa akin kung bakit nagkaganito ka? Kaibigan, ang pangalan ko ay Florante. Makinig ka at isasalaysay ko ang aking buhay simula sa kamusmusan. Ako'y anak ni na Prinsesa Floresca at Duque Berceo. Sanggol pa lang ako ay muntik na akong mapahamak, ngunit... Puwitre! Iyan ang nararapat sa iyo, halimaw. Anong nangyayari at... Prinsesa Floresca, ang aking anak! Mabuti na lamang nasa maayos kang kalagayan. Salamat na lamang nandito kami nalipo, kundi mo lamang napahamak na ang aking anak. Halika't dalhin natin siya sa kanyang ama. Lipas ng panahon at nang nasa wastong gulang na ako, upang tumuklas ng karunungan, napagtanto ng aking ama na pag-aralin ako sa Atenas. Magagalak ako sa iyong pagdating sa Florante. Gayun din po ang sumasa puso ko, maestro. Ako nga pala ang bago niyong kaibigan. Ako si Florante. Asahan mo magiging matalik mo akong katoto, Florante? Wala yata si Adolfo. Nariyan lamang po siya at marami raw po siyang ginagawa. O Adolfo, siya nga pala si Florante. Adolfo, ang kababayan mo sa Albania at ang anak ni Conde Sileno. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Adolfo. Noon, naging masaya na kami ni Menandro. Ilang panahon pa ang lumipas. Ako'y naliligayahan sapagkat ang ating pagkakaibigan ay nagdulot sa akin ng sigla at kasiyahan. Ako'y nabigyan ng iyong magandang kalooban, Florante. Menandro, gusto ko sa pagbalik ko sa amin, gusto ko kasama kita. Sakaling ako'y palaring makarating sa Albania, asahan mong upang hindi umanap ng katadyangan, kundi upang hindi na tayo At ako ang magkahiwalay. kinikilalang pinakamarunong sa paaralan. Ang pangalan ko ay naging bulaklak sa dila ng mga tao. Hindi ka maaaring palagpasin ang paggagaw mo sa aking karangalan. Sa lamang sa amin ni Florante ay dapat na salubungin bangkay sa Albania. Lipas ng buwan, ang paaralan nagtangi ng isang araw ng kasayahan. Ang pagsasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Ikaw, Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ni Menandro. Nalalapit na ang mga araw mo, Florante. Bukas, magiging ganap na ang aking pagiging. Simula na ang ating dula kaya't pumwesto na kayo.
sa umagaw ng kapurihan ko'y dapat kang mamatay. Mamatay ka! Bitawan mo yan, traitor taksil! Anong nangyari? Adolfo, bakit mo tinangka ang buhay ng iyong kababayan? Saan ba yung Adolfo? Ang mawala siya pagkat siya ang umagaw sa karangalan ko. Pang, ulupong at sakim. Patayin si Adolfo! Patayin ang sukab! Hindi masama na ang isang tao ay magkaroon ng matayog na layunin. Ang masama ay ang tamuhin ang katuparan na iyon sa kapinsala ng kapwa. Kung paano nagkaroon ng isang kain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel nang dahil sa inggit, paano nga kayang hindi magkakaroon ng isang Adolfong naghahangad ng pumatay sa kanyang sariling kababayan? Kahanga-hanga ang ginawa ni Menandro. Magandang halimbawa ng pagkabayani. Magagantihan, Menandro, kung hindi dahil sa iyo siya na akong malamig na bangkay. Iwaksi mo sa iyong isip ang bagay na iyan. Dapat tayo magpasalamat sa dakilang lumikha. Ang lahat ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan upang iligtas ka sa kapamahan. Parang nakikita ko na nangalapit ka ng umuwi, Florante. Hindi ako makakauwi nang hindi ka kasama. Kung sumama kaya ako, ipagkakapuri mo naman kaya ako sa iyong mga kaibigan, 10 sa ama mong mga duke. Habat siyempre ipapakilala kita. Pa 2 buwan, dumating na ang 2 liham ng aking ama at pinauwi na ako. Ipagpaumanhin niyo po ang aking pang-aabala. May sulat po galing kay Duque Briseo ng Albania para daw po kay Florence. Ito po ang liham. Tohanan anak, umanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ito pinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Briseo. Mahal kong ina o makabaging langit. Lakasan mo ang iyong loob, Florante. Nakikiramay ako sa iyong kalungkutan, Florante. Bakit hindi mo ako hinintay? Hindi ba't sabi ko sa'yo'y handugan kita ng aking tagumpay? Florante, hindi maganda sa kalusugan mo ang iyong kalungkutan. Maraming salamat sa pag-aalala, Menandro. Isa kang tunay na kaibigan. Pinauwi na po ako, mahal kong guro. Nasa daungan na raw po ang sasakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania ay tandaan mong meron kang isang kalaban. Ang higanti ni Adolfo ay pakaingatan mo. At kung ikaw ay salubungin ng ngiti, mag-ingat ka pero huwag kang magpapahalata. Lagi mong ihanda ang iyong sandata. Ang pagunita, di ba Menandro sasama ka sa akin? Ang pasya na lamang ng aking amayin ang dapat nating hinggil. Duque Briseo, narito na po ang iyong anak na si Florante. Ama, hindi ko akalain ganito kapait ang ating pagkikitang muli. Anak ko, sinubok tayo ng tadhana. Marahil nga, Ama. Ama, may gusto akong ipakilala sa iyo. Siya ang aking kaibigang si Menandro. Ang aking kaliitan na handang maglingkod para sa inyo. Nabilitaan ko nga ang lahat. Isa kang tunay na kaibigan. Nagtiwala ako sa iyo, Menandro. Bilang araw ay makakaganti rin ako sa iyo. Duque, narito na po ang sugo. Galing na po ako sa palasyo ni Haring Linceo na nagsabi na narito ka. Aalis na po ako. Anong sabi ama ko? Itigalig sa iyong ninuno na siyang monarko sa Crotona. Kailangan niya ang tulong ni Hari Linceo. Nahukob ng makaaway ng oro ang Crotona sa pumuno ng kilabot ng si General. General Osmalik? Anong pasya niyo, mahal Kami na Duque? nagaksaya ng sandali. Noon din ay nagsadya kami sa palasyo ni Haring Linceo. Mabuti at nagsadya ka agad sa akin. Ang Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. O Duque, sino ang binatang kasama mo? Ang kiyos na ito ay isang kamukha ng biniyagang gerero. Ang aking pangarap na nasabi sa iyo na magiging haligi ng Sentro Cotrino. Siya ang bugto kong anak. Nakararating lang mula sa Atenas. Si Florante, na inanod ko sa mahal mong yapak bilang na isang basalyot na alagad. Haring Poon, pagutusan po ninyo ako. Mabuting pagdating. Mula ngayon na ikaw na ang halal kong general ng aking hukbo. Florante? Narito po pala kayo, mahal kong ama. Uloro na ko. Isig na binata, sino kaya siya? Nang hindi sinasadyang magkita kaming dalawa ni Laura.
Waga ng pagkakataon. Hindi ako makapaniwalang sa sandaling ito ay ako'y humihinga pa. Nalalaman kong sanhi ng iyong kalungkutan. Ipinagluluksa mong pagpanaw ng iyong ina. Dahilan, Laura. Nagsimula ang kalungkutan ko ngayon simula nang makilala kita. Kung gayon, ikinalulungkot ko ang una nating pagkikita. Nauunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko'y sanhi ng aking damdaming inuukol sa iyo na hindi ko maipahayag. Bali sa pagkakataong to, ikamamatay ko kung hindi mo mapabatid na ikaw ang aking iniibig, Laura. Laura, iniibig kita. At kung hindi ka labisan ay nais kong bago ako magtungo sa larangan, ibigyan mo ng liwanag ang puso ko. Di ko nais na lumisan kang malungkot, Florante. Sapat ng mga luhang yan upang masabi ko ako ang pinakamapalad sa daigdig. Ibig ang aking magiging sandigan ng ating tagumpay. Diyos na mahabagin, huwag mo pong itulot na mapahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Amen. Nabukasan, hukbo ay patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang Crotona, Menandro, kailan magsipaghanda tayo. Gawin nating pabiglang pagsalakay upang malito ang mga kalaban. Sugod, mga kasama! Sugod! Sugod! Kung hinahata mo, magpakatutog ka na. Mayabang na, General. Ikaw pala si General Malik. Malalaman natin ang tapang mo. Nagsitakas ng iba, Florante. Nagwagi tayo. Isa kang katakot-takot na girero na talo mo si General Malik. Ikaw naman, Menandro, kahanga-hangang yung tapang. Tayo na sa palasyo. Niisip ko agad si Laura. Bumalik kami sa palasyo ng... Menandro, nagmamalikmata lang ba ako? Tignan mo, ang watawat ng Moro ay nasa itaas ng palasyo ng Albania. Nasakop ngayon ng Moro ang Albania. Pinasok nila ito habang tayo nasa Crotona. Tila may kasama silang babae, General. Hindi siya masyadong maaninag. Diyos ko, si Laura. Si Laura nga. Si Laura nga, Florante. Ginawa nyo! Laura, o aking Laura, anong nangyari at... Florante, salamat at ako'y nailigtas mo sa tiyak na kamatayan. Ang buong kaharian ay nasa kamay ng mga Moro. Ang aking ama at si Duque Briseo ay kasalukuyang nakakulong. Galala, ngayon din sasalakayin namin ang palasyo. Balit may isang hindi natuwa, si Adolfo. Talagang sa kanya na humaling ang hangal na hari. Kung may anay na sumisiran ng kahoy, ako ang anay na yaon na sisira sa inyong lahat. Tagumpay ko ay sinundan pa ng maraming kapanalunan. Ngunit, May liyang po galing kay Haring Nanseo. Ano raw ang sabi, Florante? nauwi ako sa Albania at iwan ko raw sa iyong hukbo. Paalam muna, Menandro. Uwi muna ako sa Albania. Aalis na ako. Nakakapagtaka naman yata at hindi pinasamang mga hukbo. Anong ibig sabihin nito? Hindi niyo ba ako kilala? Lungkot namin, General, subalit iyan ang utos sa amin. Tinong ako sa bilangguan at dito ko nabatid na Magandang gabi, inutil na General. Kamusta naman ang iyong kwarto? Maganda ba? Adolfo, bakit nasa yung sentrong Corona? Paano mo ito nagawa sa sarili mong bayan? Nasaan ang hari at ang aking ama? Florante, Florante, Florante. Nawawa ka naman at nahulog ka sa aking bitag. Alam mo, pinugutan ko lang naman ng iyong ama at ang hangal na hari dahil hindi sila nararapat na mamuno dito sa Albania. Mga walang utak. Ako dito.
Pagbabayaran mo ito ng malaki. Pero hindi ko lubos maisip na paano naging hari ang isang duwag. Kalipas ng 18 araw, inilabas na ako sa pihitan at saan niyo ako dadalhin? May isang bilanggo at ang hatol sa iyo ay igapo sa isang madilim na gubat. Kailangan niyo ako? Papatunayan kong hindi karapat dapat si Adolfo at hindi rin magpapakasal sa kanya si Laura. Huli ka na, wala ka na magagawa at sa palagay ko, itinahan mo Hanggang sa ngayon ay nasa gubat na mapanglaw pa rin ako. Nakikinig ka pa ba? At sa tuwing maaalala ko si Laura, halos mawalan ako ng diwa. Masalimot pala ang pinagdaanan yung buhay, Florante. At ayon pa nga sa balita, walang kasing bangis si Aladdin. Yayamang natalos ko ang iyong buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Ikaliligaya kong mabatid, kaibigan. Florante, ang Aladdin na yung binabanggit sa Persya ay ako. Ikaw? Ako nga, Florante, si Aladdin, nakatulad mo rin isang sawi. At ang kaharap ko yung kilabot ng mandirigma ng Persya. Ang akin namang kasawin ay dahil naman sa aking amang sultan na si Ali Adab. Siya ang umagaw sa mahal kong si Flerida. Nang gabing yun, nilisang ko na ang Persya. At nilakbay ko ang madilim na gabi. Hintay, wala ka bang naririnig? Magiging akin ka na yun. Bitiwan mo ako, Halimaw! Bitawan mo siya, nilalang. Saka ang Halimaw, tayo nababagay sa iya. Maraming salamat, Flerida. Maraming salamat, Flerida. Kung hindi dahil sa'yo, naituloy na ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Siya nga pala. Ako nga pala si Laura. Oo nga, tika at pakinggan natin. Subalit, sadyang hindi ko matanggap ang pag-ibig ng sultan. Ninais ko pang magpakamatay, ngunit paanos na. Hanggang sa may sipat ko ang tumakas, nilandas ko ang kaparangan, ang kabundukan, hanggang marating ko ang batay at Isa ka rin palang sawing nalayo sa iyong tunay na minamahal. At si Laura ang aking naririnig. At kasama niya mutya ko si Flerida. Laura o aking Laura. Florante! Flerida! Wala din. Tika, mga tunog na maraming kabayon! Oo nga, tara, magsipagpugli tayo. Namumukhan ko nangunguna. Si Menandro? Si Menandro nga! Florante o kaibigang Florante, akala ko'y hindi na tayo magkikita. Salamat sa pagdating nyo. Pagkalis mo isang sulat ang tinanggap ko mula kay Laura. Doon ko nabatid ang inilaang patibong ni Adolfo para sa'yo. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tinipon ko ang dating hukbo at doon din ay sinalakay namin ng Albania. At hindi kami nabigo. Naibagsak namin ang mga kabig ni Adolfo. Hinanap ko kayo pati na si Adolfo. Subalit hindi ko kayo matagpuan. Ikanta ng pagkakataon ngayon. Wala nang ligalig sa bayan ng Albania. Menandro? Florante.
binabasbasan ko ang inyong kasal. At Laura, hanggang sa muli nating pagkikita. Ngayon ni Bathala, Aladdin at Clarida.
sadyang po. Prinsesa Floresca! Ang aking anak! Mabuti na lamang nasa maayos kang kalagayan. Salamat na lamang nandito kami nalipo, kundi malamang... Masati ko lalaki! Halika! Hugok! Ang Aladdin na yung binabanggit na bantog sa Persya ay ako. Ikaw? Florante. Sa tuwing maaalala ko si Laura, nawawalan ako ng diwa. Masali mo pala ang pinagdanan yung buhay, pare. Wapen, ba't di ako mag-artikola nyo naman? Oy, game na! Game na! Ako kung babay. Gawan! Bayo na kanya tigawan! Gagantihan, Menandro. Kung hindi dahil sa'yo, ang baho mo. Ligtas ka na. salamat. Walang ano man yun. Hey, Kim, maglala kami turang ka. Game, goal mo yan, love normal. Pashoot mo yan. 1, 2, 3, go! Slow down, so I can find